Magandang araw mga bata! Magandang araw din po, Binibini. Maligayang pagbabalik! Sana ang isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Ako si Binibining Nika Olinares, ang makakasama ninyo sa araw na ito. Bago tayo magsimula, narito ang mga inaasahan yung matutunan sa loob ng aralin. Una, matukoy ang pares minimal at may paliwanag ang kahalagahan nito sa pagbabago ng kahulugan ng salita. Pangalawa, maipakita ang kasiyahan at interes sa pagkatuto sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain. At ang pangatlo, makapagsagawa ng tamang pagtutugma ng mga pares minimal gamit ang isang interaktibong laro. Ngayon, mayroon akong tanong para sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang pinagkaiba ng salitang pusa at pula? Ang bigkas ba nila ay magkatulad? Paano sila nagkakaiba? Paano po ba, Binibini? Ang mga salitang ito ay may halos magkatulad na bigkas, pero dahil sa isang tunog o ponema, nagbabago ang kanilang kahulugan. Halimbawa, ang pusa ay tumutukoy sa hayop, samantalang ang pula ay tumutukoy sa kulay. Dahil dito, tinatawag silang pares minimal. Ang pares minimal ay mga pares ng salita na halos magkatulad ang bigkas, ngunit nagkakaiba lamang sa isang tunog o ponema. Ang pagbabago sa isang ponema ay nagbabago rin sa kahulugan ng salita. Mahalaga ito sa pag-aaral ng wika dahil pinapakita nito kung paano binubuo at naiintindihan ang mga salita. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilang halimbawa ng pares minimal. Tingnan natin kung napapansin ninyo ang nagkakaibang tunog sa bawat pares. Unang halimbawa, pakibasa po. Aso, oso. Parehong may dalawang pantig ang aso at oso. Ang pinagkaiba nila ay ang unang ponema, A sa aso at O sa oso. Dahil dito, ang kahulugan ng salita ay nagbabago. Ang aso ay tumutukoy sa hayop, samantalang ang uso ay tumutukoy naman sa oso o bear. Pangalawang halimbawa, buto, puto. Ang salitang buto ay tumutukoy sa bahagi ng katawan o binhi, pero kapag naging puto, tumutukoy ito sa isang uri ng pagkain. Ang pagkakaiba ng ponema ay B sa buto at P sa puto. Ngayong alam niyo na kung ano ang pares minimal, tayo ay maglalaro ng pares minimal match. Sa ruleta, ipapakita ko ang isang salita. Ang gagawin ninyo ay mabilis na magbigay ng pares minimal nito. Halimbawa, kapag lumabas ang salitang aso, ang sagot ay oso. Ang makakasagot ay bibigyan ko ng gantimpala o star. Handa na ba kayo? Ang unang salita ay pantay. Panday po, Binibini. Mahusay, Chelsea. Ang pangalawang salita ay irog. Ilog po, Binibini. Magaling, Bea. At ang pangatlong salita naman ay apo. Abo po, Binibini. Magaling, Ana. Ngayon, subukan nating tukuyin kung ang mga sumusunod na pares ng salita ay pares minimal. Sabihin ang sagot kung oo o hindi at ipaliwanag kung bakit. Ang unang pares natin ay gabi at labi. Mga bata, ito ba ay pares minimal? Bakit o bakit hindi? Sino ang gustong sumagot? Paula? Opo, Binibini. Ito ay pares minimal dahil magkatulad ang bigkas ng gabi at labi, maliban sa unang ponema. Sa gabi ang unang tunog ay G, habang sa labi ito ay L. Dahil sa isang ponema, nagbabago ang kahulugan ng salita. Magaling ang paliwanag mo, Paula. Kapag nagbago ang isang tunog lamang sa salita at nagresulta ito sa magkaibang kahulugan, iyon ay isang pares minimal. Ako naman tayo sa pangalawang pares. Ang ikalawang pares ay puno at bunso. Mga bata, ito ba ay pares minimal? Bakit o bakit hindi? Sheena?
Hindi po ito pares minimal dahil hindi lamang isang tunog ang naiiba. Magkaiba rin ang bilang ng pantig nila, kaya hindi ito matituring na pares minimal. Tumpak! Ang pares minimal ay dapat magkapareha sa bilang ng pantig at bigkas, maliban sa isang ponema. Napakagaling ng iyong sagot, Sheena. Husay ang inyong mga sagot. Naunawaan ninyo na ang pares minimal ay tumutukoy sa mga salitang magkatulad na magkatulad ang bigkas maliban sa isang ponema na siyang nagbabago ng kahulugan. Huwag kalimutang gamitin ang kaalaman na ito kapag nag-aaral ng wika. Napakahalaga nito sa wastong pagbigkas at pag-unawa sa kahulugan ng mga salita. Yun lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at paalam na po. Paalam na po, Binibining Olinares.